Bago po tayo mag-umpisa, shoutout po muna kay Mr. Naldo Pranciliso para sa inyong napakagandang komento mula sa ating last story. Ngayon po ay muli tayong nagbabalik para magbahagi ng another story galing kay Mr. Arvin. Dear Miss Kay, hindi ko alam kung paano ko ba uumpisahan ang kwento ko. Hanggang ngayon kasi, dala-dala ko pa rin ang bigat ng nagawa ko. Isang pagkakasala na humantong sa pagkasira ng isang pamilya. At alam kong kasalanan ko yun. Dahil nahumaling ako sa misis ng amo ko. Ako ho si Arbin, 26 anyos at tubong Batangas. Walang diploma pero marunong sa gunting at suklay. Kaya napunta ako sa isang barber shop. Ilang buwan na rin akong tumatambay sa Maynila. Sumasalo ng kung ano-anong trabaho para lang makatawid sa pang-araw-araw kong buhay. Hanggang isang araw, nakilala ko si Mang Ben. Napag-alaman niyang marunong akong maggupit. Kaya naman inalok niya ako ng trabaho. Niyaya niya ako na tumulong sa barberya niya sa likod ng palengke. Wala akong maipapasahod na malaki, Arbin. Pero libre ang pagkain mo at matutulugan sa taas. Yun ang sabi niya. Pumayag ako dahil malaking tulong na yun sa tulad ko. Wala na akong problema sa pagkain. Lalong-lalo na sa bahay. Napakamahal din kasi ng renta kahit maliit na espasyo lang. Pagpasok ko sa barberya, lumang setup ang meron sila. Medyo sira na yung tiles. Faded na posters ng hairstyle na early 2000 pa at isang electric fan. Pero hindi yun ang una kong napansin. Kundi ang asawa niya. Siya, si Ate Myra. Mga 39 na siguro ang edad. Asawa ni Mang Ben. Maputi, may itsura, may aura. Tipong pag ngumiti, para bang hindi siya nababagay sa ganitong lugar. Nakasuot lang siya ng simpleng puting blouse at maong short. May hawak siya noon na walis tambo. Grabe, natulala pa ako noon. Hindi ko akalain na ganun kaganda ang asawa ni Mang Ben. Nagulat pa nga ako nang malaman kong siya ay asawa ni Mang Ben. Sa bagay, may itsura rin naman si Mang Ben. Matikas at matangkad sa kabila ng edad na 48. Siya si Arbin, sabi ng Mang Ben kay Ate Myra. Tutulong sa shop, doon muna siya sa taas titira ha. Napatingin sa akin si Ate Myra. Tumango pero hindi agad binitawan ang tingin o para bang may sinisipat. Simula noon, araw-araw kong nakakasama si Ate Myra. Every morning, siya ang nagtitimpla ng kape. Tinutulungan akong magbukas ng barber shop. Mabait siya, hindi katulad ng ibang amo na mabunganga. Alam mo, Arbin, mas okay ka kaysa sa huling tumira rito. Sabi niya nung minsan. Tahimik ka lang tsaka masipag pa. Sabi niya sa akin isang araw. Yung huling tumira kasi dito, makalat, hindi marunong maglinis, kaya lagi kong napagsasabihan. Hindi po ako sanay na nakatambay lang ate. Gusto ko kasi laging may ginagawa eh. Sagot ko naman habang pinupunasan ng salamin ng cutting station. Ganyan dapat, sagot niya. Tahimik lang, bukod sa masipag na gwapo pa. Ilang taon ka na ba? Magbe-27 po. Bata ka pa pala, may asawa ka na ba? Wala pa ho, binatang-binata Ate Myra. Aba, marami ka pa palang paiiyakin na babae ano. Pagbibiro pa niya. Napatingin ako. Nagkatinginan kami, pero sandali lang. Sapat para hindi ko makalimutan yung titig niya. Tuwing tanghali, madalas umaalis si Mang Ben. Kumukuha ng supply
tumatambay sa sabungan o kaya ay nasa ibang bayan kung saan meron din siyang maliit na negosyo. Kami naman ni Ate Myra ang laging naiiwan. Isang hapon, wala pang customer. Ako ay abala sa pag-aayos ng blades. Si Ate Myra naman ay nakaupo sa silyang panggupit. Hawak ang cellphone niya. "Arvin," tawag niya sa akin. "Marunong ka rin bang mag-shave?" "Opo, Ate Myra," sagot ko. Tumingin siya sa akin. Tapos biglang tinuro yung batok niya. "Tanggalan mo nga ako ng baby hair dito." "Sigurado ho kayo?" Ngumiti siya sabay talikod. "Oo, ikaw na lang." Lumapit ako. Inayos ko ang clipper. Pinatong ang kamay sa balikat niya para stabilize. Doon ko lang na-realize ang lapit naming dalawa sa isa't isa. "Pakitingin na lang po ng diretso," bulong ko. "Ay, parang seryoso ah." Natatawa pa niyang sabi. "Seryoso po talaga ako, baka makat kita eh. Tiwala naman ako sa iyo eh." Napakasarap pakinggan nung huli niyang sinabi. Tiwala, galing sa kanya. Samantalang isang estranghero lang ako na ilang linggo pa lang niyang nakakasama. Pagkatapos kong linisin ang paligid ng batok niya, sinuklay ko ng buhok niya at pumuwesto ulit ako sa harapan. "Okay na po, Ate Myra." "Ang galing mo pala ah," sabi niya habang nakatingin sa salamin. "Hindi naman po, gusto ko lang na maayos yung trabaho ko." Natahimik kami sandali. Tapos nagsalita siya pero mahina lang. "Alam mo, Arvin, masarap talagang minsan may makasama, may kakwentuhan din. Naboboring din kasi ako. Matagal din akong walang nakasama dito." Tumingin ako sa kanya. Nararamdaman ko rin minsan yan. Matagal-tagal na rin po kasi ako mag-isa dito sa Maynila. Napatingin siya sa akin. Hindi nakangiti, hindi rin mukhang nagbibiro. Alam kong hindi pa tayo lubos na magkakilala, pero pakiramdam ko panatag ako sa'yo. Anya. Tumango lamang ako. "Nandito lang po ako kung kailangan nyo ng tulong o makakausap." Sagot ko naman. Ngumiti lamang siya. At sa ngiting yun, alam kong hindi lang ako barbero sa barberya nila. May bago akong papel na hindi ko alam kung kaya kong panindigan. Ilang araw at linggo na rin akong nasa barberya. Pero hindi na ako kasing panatag gaya noong una. Hindi dahil sa trabaho, kundi dahil kay Ate Myra, sa misis ni Mang Ben. Hindi ko kasi maintindihan ang nararamdaman ko. Hindi ako mapakali kapag nandyan siya. Lagi ko siyang pinagmamasdan ng lihim. Isang tanghali, ako lang mag-isa sa baba. Maulan nun. Si Mang Ben ay umalis. Kinuha raw yung order sa suki niya sa Cubao. Pagbaba ni Ate Myra mula sa itaas, naka-oversized t-shirt lamang siya. Medyo basa pa ang buhok, wala siyang makeup, pero amoy shampoo ang hangin. Yung amoy na nakaka-relax pero nakaka-distract. "May tao ba?" tanong niya habang sinusuklay ang buhok. "Wala nga ho eh. Tulog nga din po yata yung mga tendero sa labas dahil sa lakas ng ulan," sabi ko. Umupo siya sa may customer chair. Naglabas ng cellphone, tapos biglang nilapag. "Gusto mong kape?" tanong niya. Tumango ako. "Sige po, pero ako na lang po yung magtitimpla." Wika ko. "Sige, nasa likod ang kettle. Gamitin mo yung tasa ko ha." Pumasok ako sa maliit na kusina sa likod lang ng barberya. Habang nag-aabang ng pagkulo ng tubig, naramdaman kong may pumasok din. Paglingon ko, si Ate Myra. Dala ang 2 sachet ng kape. "Wag mo nang timplahin sa akin yung black coffee. Parang mas gusto ko ngayon yung may tamis eh," sabi pa niya. Kinuha ko yung tasa na nasa estante. Tapos tinimpla ko habang nakatayo siya sa tabi ko. Masikip yung espasyo. Saktong-sakto lang sa 2 tao.
Habang nilalagay ko yung tubig, dumampi yung braso niya sa tagiliran ko. Hindi siya umiwas, hindi siya kumibo. Ako naman ay kabadong-kabado. Ingat sa mainit, bulong niya habang inaabot ang tasa. Nagtagpo ulit ang mga mata namin. Nakadikit ang kamay niya sa kamay ko habang hawak ang mug. Tahimik lamang, maliban sa lagaslas ng ulan. Wala nang ingay mula sa labas, pero ramdam ko ang bigat sa pagitan naming dalawa. Nang babalik na sana ako sa harap, bigla siyang nagtanong, "Arvin, sa totoo lang parang napapansin ko lately, umiiwas ka sa akin." "Ho? Bakit yun naman nasabi?" "Kasi pag dumidikit ako sa'yo, lumalayo ka kaagad." Hinintay ko munang bumaba ang kaba sa dibdib ko bago ako sumagot. "Alam niyo kasi, Ate Myra, umiiwas lang po kasi ako sa gulo. Mahirap na kasi." Lumapit siya. Isang hakbang lang ang pagitan namin. Tinitigan niya ako. Paano kung yung gulo? Masarap naman yung dulot sa'yo." "Hindi ko alam. Baka kasi kapag sinubukan natin, tsaka lang natin malalaman kung anong klaseng apoy talaga to." Ngumiti siya. Hindi yung pilit, hindi rin yung pakipot. Para bang tanggap niya yung sagot ko. "Alam kong hindi mo ako type." Bulong niya. "Matanda na ako para sa'yo. May asawa pa." Pero aaminin ko, Arvin, sa totoo lang, curious ako sa'yo. Bukod sa may itsura ka, matipuno ewan ko ba? Pakiramdam ko magagawa mo akong pasayahin na hindi kayang gawin ng asawa ko. Sa puntong yun, Miss Kay, hindi ako agad nakasagot. Pero tinitigan ko siya ng mabuti. "Hindi po yan totoo, Ate Myra," sabi ko. "Kung hindi ko kayo gusto di sana. Hindi niyo ako nahuhuli na madalas nakatingin sa inyo." Sadyang umiiwas lang ho ako sa mga bagay na alam kong ikakasira natin. Tumango siya pagkatapos lumapit pa sa akin. Hawak pa rin niya yung tasa ng kape. Dumikit yung braso niya sa dibdib ko. "Mainit yung kape, Arvin," sabi niya. Pero mas mainit yung iniisip ko. Payag ka ba sa iniisip ko, ha? Biglang may tricycle na dumaan. May isang boses ng bata sa labas, kaya't natauhan kaming pareho. Nang may pumasok na customer, umakyat ulit siya sa taas, pero bago siya umalis, ginitian niya ako ng tipid. "Salamat sa kape, Arvin." Habol pa niya. Pero ako, naiwan ako doon. Hawak ang sarili, tinatago ang tensyon na alam kong lalabas din sa maling panahon. Simula nung araw na yun, nagbago ang galaw naming dalawa ni Ate Myra. Laging sexy ang mga suotan niya na parabang sinasadya sa akin na ipakita ang binti niya. Hindi naman kami hayagan, hindi kami lantaran. Pero may bago sa pagitan namin. Isang unspoken na kasunduan. Parang parehong may alam, pero pareho ring takot na sabihin ang totoo. Kinabukasan, maaga akong bumaba. Umaambon. Tahimik pa sa labas. Pagbukas ko ng ilaw sa barberya, naroon na si Ate Myra. Nakaupo at nagsusuklay ng buhok. Hawak-hawak ang termos ng kape. "Maaga ho kayo sabi ko sa kanya. "Hindi ako makatulog sagot niya. Ikaw?" "Hindi rin ho ako makatulog," tugon ko. Ngumiti siya. Ganun talaga pag may iniisip, Arvin. Lumapit ako para ayusin ang mga suklay sa counter. Tumayo siya at nilapag ang tasa sa tabi ko. "Arvin?" "Po? Sigurado ka bang kaya mong magpigil, ha?" Hindi ako agad sumagot. Ang aga-aga yun ang tinatanong niya. Tumingin ako sa refleksyon naming dalawa. "Alam mo, Ate Myra, kung saan ako sigurado?" Tumingin siya. Siguradong sigurado akong marunong akong magpigil. Pero hindi ko alam kung hanggang kailan. Sagot ko.
Tumingin ito sa akin ng sandali. Ramdam kong hindi na siya nagtatanong lang. Sinusubukan niya kung may tapang akong umiwas. Biglang lumakas na naman ang ulan. Yung tipong tagos sa bintana ang tunog. Ay, wala na namang customer niyan. Sabi niya. Oo nga po eh. Sagot ko. Pero, wala rin namang istorbo. Pwede bang tanungin kita? Sabi niya pero mahina lang. Ano ho yun? Kung wala ba akong asawa, sa tingin mo ba liligawan mo ko? Tila nagbibiro niyang sabi. Hindi ako nakakibo. Tinignan ko lang siya sa salamin. Habang ginagawa ko yun, naramdaman ko ang likod ng palad niya na dumikit sa gilid ng hita ko. Hindi aksidente. Alam kong sinusubukan ako ni Ate Myra. Hinawakan ko yung kamay niya. Dahan-dahan lang. Pagkatapos tinitigan ko siya. Wala namang ibang tao, sabi ko. Pero aaminin ko sa'yo, Ate Myra. Mahilig ako sa babaeng may edad sa akin. Lumingon siya. Hindi na sa may salamin. Diretso na sa akin. Nagtagpo ang mata naming dalawa. Walang halik, walang bigla ang kilos. Pero yung paglapit, sapat para may mabuong tensyon sa pagitan namin. Hinawakan niya ang braso ko. Ako naman, nilapat ko ang kamay ko sa tagiliran niya. Mainit ang balat, pero mas mainit ang nararamdaman naming dalawa. Arvin, bulong pa niya. Huwag ka magsisisi ha? Hindi ho ako magsisisi, sagot ko. Kasi totoo ho lahat ng nararamdaman ko. Sumandal pa siya sa akin. Okay, sige. Sabi mo eh. Sa labas, tuloy ang ulan. Pero sa loob, yung tibok ng puso ko, ng dibdib ko, ay parang drum sa tindi. Kumalas siya sandali. Tumayo, pero hindi agad lumayo. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Pagkatapos, sinabi niya na, mamayang gabi, kapag wala pa si Ben. Yun ang eksaktong sinabi niya. Hindi ko na kailangan tanungin kung bakit. Dahil alam ko na kung anong ibig niyang sabihin. Kinagabihan, nung magsara ako ng shop, umakyat ako pero bit-bit ko lahat ng bigat ng desisyong to. Hindi ko na siya tinawag na ate. Hindi ko na rin siya tiningnan na parang asawa ng amo ko. Ngayon, siya na ang babaeng hinahanap ko sa bawat araw na dumadaan. Pag-akyat ko sa taas ng barberya, tulala lang ako. Maliit lang yung kwarto kung saan ako tumutuloy. May lumang kutsyon, electric fan na para bang hinihika na, at isang tokador na may retoke na yung salamin. Doon ako pansamantalang nanunuluyan. Naupo ako sa gilid ng kama. Hindi ko alam kung lalabas ba ako ulit o aantayin ko na lang siya. Hindi ko rin alam kung matutuwa ba ako o matatakot. Pero ang alam ko lang sa sarili ko, excited ako sa kung ano man na pwedeng maganap sa amin. Makalipas ang ilang minuto, marahang bumukas ang pinto. Walang ingay, yung tipong dahan-dahan lang. Si Ate hindi pala, si Myra. Hindi ko na siya kayang tawagin pang ate pagkatapos ng lahat. Wala siyang dalang kahit ano. Nakatayo lang siya sa may pintuan. Basang-basa ang buhok. Siguro'y naligo muna bago pumunta sa akin. Suot niya ay plain na t-shirt, maluwag na short, pero wala sa damit ang pansin ko, kundi sa pilyang ngiti niya. Pwedeng dito na lang muna ako? Tanong niya ng napakahina lang. Tumango ako. Tumayo ako agad para paupuin siya. Pero hindi siya naupo. Lumapit siya. Dumiretso siya noon sa harapan ko. Tinitigan ako. Yung walang arte, walang ngiti. Kanina pa ako nagpipigil, Arvin. Sabi niya. Hindi ako gumalaw. Hinihintay ko yung susunod niyang kilos. Hinawakan niya yung gilid ng mukha ko.
Dahan-dahan, parang sinisigurado kung totoo ba ako. Kung ito yung magiging dahilan ng gulo, bakit parang ito rin ang tanging bagay na nagpapakalma sa akin? Anya. Hinila ko ang kamay niyang nakadantay sa mukha ko. Hinalikan ko yun, marahan at walang pagmamadali. Tumingin siya sa akin ng sandali at hinila niya ako. Walang madramang halik, wala ring malalalim na salita. Para bang matagal na kaming nagkakaintindihan kahit ngayon lang talaga nangyari. Dumikit ang labi niya sa akin. Mabilis at may sinseridad. Lumipat kami sa kutsyon. Hindi ito parang pelikula. Walang musika, wala ring perfect lighting. Pero totoo, yung bawat paghawak, bawat sulyap, bawat hinga, lahat yun ay totoo. Bawat galaw niya may kasamang tanong, sigurado ka na ba? At bawat tugon ko naman, na simpleng hawak lang sa kamay niya o sa bewang, sapat ng sagot ang, oo, siguradong sigurado na ako. At mula sa kama, unti-unti kong kinalas ang lahat sa kanya. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang kagandahan na hindi naman talaga para sa akin, kundi para kay Mang Ben. Saksi ang silid na yon kung gaano ko siya napasaya. Para bang ngayon lang siya ulit naging babae, kaya isa lang ang sigurado ko. Babalik siya ulit dito sa kwartong to. Hindi ko na mabilang kung gaano katagal kaming nakahiga. Pero ang natatandaan ko, siya ang unang nagsalita pagkatapos. Baka naman isipin mo sinamantala kita ha? Hindi ho, sagot ko. Pareho tayong pumili. Tumahimik siya. Tapos niyakap niya lang ako. Matagal ko na itong iniiwasan na Arvin. Pero ngayon lang ulit ako nakaramdam ng ganito ko kasaya. Bulong niya. Hindi na ako sumagot pa. Hinawakan ko na lang ang kamay niyang nakadagan sa dibdib ko. Alam kong hindi ito tama, Ate Myra, pero nandito na eh. Bago pa dumating si Mang Ben, mabilis siyang kumilos at bumalik sa kanilang silid. Naiwan akong tulala at hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Kinabukasan, ibang-iba ang pakiramdam ko. Masayang-masaya ako noon, Miss Kay. Pareho pa rin ang mga gamit sa kwarto. Pareho pa rin ang tunog ng ingay sa labas, sa palengke. Tricycle, sigaw ng tenderang nangungutang ng yelo. Nasa baba na si Myra at nagwawalis na para bang walang nangyari. Pero ako, hindi ako makatingin ng diretsyo. Hindi dahil sa nagsisisi ako, kundi dahil alam kong may hangganan ang ganitong klase ng damdamin. Dahil kasama namin ang tunay na nagmamay-ari sa kanya. Isang gabi noon, araw ng Biyernes. Nasa sabong si Mang Ben, kaya kampante kaming dalawa. Magkayakap kami ni Myra na walang kahit ano sa sarili. Walang usapan, walang plano, basta ang alam lang namin, nandito kami, magkalapit, magkadikit. At sa sandaling yon, kami lang ang totoo. Hindi namin narinig noon ang pagpasok ni Mang Ben. Hindi namin narinig ang paghinto ng tricycle. Hindi namin naramdaman ang yabag niya. Pero isang salita ang nagpakaba sa amin. Myra? Natigilan kami pareho. Nagkatinginan kaming dalawa at napalunok ako. Tumayo bigla si Myra. Kinuha ang damit niya sa may sahig. Ako naman ay nagmadaling isuot ang short at damit. Si Ben yun. Bulong pa niya. Pero, huli na ang lahat. Biglang bumukas noon ang pintuan ng kwarto ko. Vin, tatanong ko lang sana kung nakita mo si... Natigilan si Mang Ben nang mabungaran ang asawang nagkukumahog sa pagsusuot ng short. Lalaki ang mga mata niya. Tumigil yung mundo ko. Si Myra ay natulala. Walang salita, walang sigaw agad. Pero yung mukha ni Mang Ben, yung itsura ng isang lalaking hindi makapaniwala, mas masakit pa yun kaysa sa kahit na anong sampal. Ano to? Sabi niyang parang paos ang boses. Ben,
Sagot ni Ate Myra. Nanginginig ang labi. Makinig ka muna ha. Wala akong dapat pakinggan. Sigaw niya. Sa sariling bahay ko. Hindi ka na nahiya, Myra? Hindi ako nun makagalaw, Miss Kay. Hindi ako makatingin. Bigla akong nakaramdam ng takot. Bigla akong nahiya kay Mang Ben. Arvin, sabi pa niya. Halos mapunit yung pangalan ko sa pagkakabigkas niya. Pinagkatiwalaan kita, alam mo ba yun ha? Pasensya na po, Mang Ben. Yun lang yung nasabi ko. Hindi ko na sinundan pa. Walang tamang paliwanag sa ganito. Alam kong gusto niya akong suntukin noon. Nakakuyom yung kamao niya at sa pintuan niya binaling yung galit niya. Sinuntok niya yun ang sinuntok. Si Myra, nakaupo na sa gilid ng kama. Umiiyak na. Pero hindi siya nagsasalita para ipagtanggol ang sarili. Matagal na ba to? Tanong ni Mang Ben. Ano? Sagutin niyo ako. Matagal na ba to? Sabi niya. Hindi namin sinasadya, Ben. Sino bang nagsadya sa pagtataksil, Myra? Walang nagtaksil na nagsabi na sinadya nila. Lahat ng sinasabi hindi nila sinasadya. Galit niyang balik. Kahit isang beses lang tong nangyari. Mali pa rin yun. Iniputan niyo ako eh. Mamili ka, Myra. Ako ba o siya? Sabi ni Mang Ben. At pagkatapos siyang sabihin yun kay Ate Myra, lumingon siya sa akin. Arvin, alam mo bang parang anak na kita? Nung magkakilala tayo sa terminal, pakiramdam ko anak kita na nangangailangan ng tulong. Hindi mo ba naisip yun? Hindi mo man lang ba naisip yun? Tapos ito yung igaganti mo sa kabutihan ko sa'yo. Hindi ko na napigilan, Miss Kay. Lalapit sana ako noon kay Mang Ben. Pero pinigilan niya ako agad ng isang sulyap lang. Huwag kang lumapit. Tumango ako dahil naintindihan ko. Tumingin siya kay Myra. Ikaw, hindi ko alam kung anong nangyari sa'yo. Sabi pa niya na naluluha na ang mga mata. Pagkatapos, lumabas na si Mang Ben. Walang dala, walang tanong. Nung marinig ko yung pagsara ng gate, tsaka lang ako nakaupo ulit. Si Myra tahimik lang, nakatulala, para bang biglang nawala sa sarili. Bakit hindi ka nakiusap? Tanong ko sa kanya. Para saan pa, Arvin? Sagot niya. Alam niya na. Harap-harapan niya tayong nakita. Ano bang paliwanag ang sasabihin ko sa kanya? Tumayo siya at humarap sa akin. Nanginginig pa rin ang kamay. Arvin, hindi ko alam kung kaya pa natin to. Kung itutuloy pa natin to. Sabi niya. Kahit anong desisyon mo, Myra, kung aayusin mo ang buhay mo at gusto mong itigil na, irerespeto kita. Handa akong lumayo. Sabi ko. Tumingin siya sa akin. Hindi galit, pero mugtong-mugto ang mata sa pag-iyak. Umalis ka na muna, Arvin. Hindi dahil galit ako, kundi dahil kailangan ko munang ayusin ang sarili ko. Bata ka pa. Marami ka pang makikilala. Gawin mong aral tong pagkakamali nating dalawa. Tumango ako sa kanya. Kinuha ko ang bag ko. Walang halik, walang yakap, walang goodbye. Nung oras ding yun, Miss Kay, nag-impake na ako. Masakit para sa akin, pero alam ko ang consequence ng pinasok kong gulo. At ito na yata yung karma ko. Paglabas ko ng barberya, walang drama, walang kahit na ano. 8 buwan ang dumaan, Miss Kay. Nagtatrabaho na ako ngayon sa isang bagong barberya. Tahimik lang, desente naman ang kita, at solo akong boarder. Wala nang gulo. Pero minsan, naaalala ko pa rin si Myra. Hindi ko na siya nakita ulit mula noon. Wala rin akong balita kung nagkaayos pa ba sila ni Mang Ben. At yun ang hanggang ngayon ay daladala ko. Ang pagsisisi dahil nakasira ako
ng isang pagsasama. Sana lang talaga. Sana lang hindi ako singilin ng karma balang araw. Kung ano man po ang magiging komento nyo, ay babasahin ko yon ng taus-puso. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Nagmamahal at lubos na gumagalang, Arvin. Maraming salamat po sa pagsulat sa ating programa, Mr. Arvin. Sa mga nais pong magkomento sa kanyang story, mag-comment lang po. Maraming salamat po sa pagtapos ng ating story. Muli ako po ang inyong lingkod, Miss Kay.